Sasaksak natin. Ayan. Then, meron po siyang standby dito sa may baba, sa may taas pala. Kasi nakabaliktad siya. So, pinutin natin yung kanyang nag-iisang power button dito. Yun. Then, dito tayo sa may mirror. Ayun. Lumabas na po yung kanyang logo na TCL. Ayun. At may picture na rin yung unit natin. Ayan. So yun, magandang araw po sa inyong lahat mga paps, and welcome back sa ating channel. So meron naman tayong panibagong video ngayon. Bali ito isang TCL 40 inches, no? Ayan, bali binuksan na po natin siya. Ito po yung kanyang model. So late 40 D3 1000D. Yan po kanyang model. And yung problema niya, kala ko backlight pero okay naman yung backlight, pansin nyo. Umilaw naman yung backlight. Ayan. May dim naman sa panel. Dumi ng meron natin palinis natin, mamaya na lang. Yun may backlight po siya. Ang problema lang, walang picture. So, pinagana natin siya kasi yung kanyang power button doon sa kanyang cover naka-attach So, unang-una natin gagawin, siyempre, voltage checking natin siya kung anong kulang. Baka yung BE na papasok sa may top board natin yung wala. So, ito. Check natin yung BE niya. Meron po siyang 12. Galing yan sa may mainboard natin. 12 volts. So, yung papasok sa may fuse, papunta na ng top board. Tingnan natin kung meron po siya. So, meron po siyang 12 volts. And, tingnan natin yung 12 volts kung, nakapasok ba yung 12 volts natin dito sa may DC-DC natin. Ayan. So, check natin. Ito yung 12 volts. Ito yung HB-in. Kung tatawagin ito. Kasi, mula dito, sa may fuse, saan na yun? Dito. Pasok yan dito sa may DC-DC natin para magsusupply at palabas yung mga iba pang voltahe. So, check natin ngayon. Meron po siyang pumapasok na 12 volts. So, check na natin ngayon dahil may 12 volts na pumapasok sa may DC-DC natin. I-check na natin yung out ng ating DC-DC. So, magsisimula po tayo sa may BGH natin. So, sa may BGH, ayan BGH, tutok natin. So, 0 po siya. Pag ganyan, walang BGH, malamang wala din yung BGL or B off. At saka itong BGHP. Yan, BGHP. Kita nyo ba? BGHP. So, negative 0 po yung lumabas. And yung 3.3 natin, check natin kung meron ba. 3.3 yan Yan, 3.3B, 33B. So, meron po siyang 3.3. Ayan. Okay po yung kanyang 3.3. So, the rest na voltahe nito tulad ng BDD AM at saka ABDD, wala po yan kasi walang B-off natin. Pati yung BCOM, pati yung BCOM natin, 0 din siya. So, kaya pala walang picture kasi hindi po nakapag-oscillate yung DC-DC natin. Hindi po lumabas yung mga secondary supply niya. Yung kanyang mga out tulad ng B-off, at saka ito BGH, EBDD, BDD, AM. Ayun, at saka BCOM. So mga ganitong problema, mga experience natin, kadalasan yan, nakakaroon ng problema yung BGH at saka BGL napapasok sa mic off natin kasi ito isang non-GIP panel, no? Wala po siyang clock signal pero meron po siyang side cop. Ayan. So, check natin ngayon. Ito yung Ito, may yan. May label yan. BGL natin. Tingnan nyo, BGL. Ayun. 0. Tapos, ito naman yung BGH. Katabi ng BGL. Ito naman yung BGH natin. So, pansin nyo, 0 din siya. So, ang ginawa ko, yung step pala nito, paano siya i-troubleshoot. Kakat mo yung BGL muna. So, nagawa na po natin yan. Pansin nyo, meron pong hinang dyan. Kasi binalik po natin. Kasi numakat natin yung BGL, tapos tinest natin, wala pa rin picture. So, ganun pa rin siya. Tapos, kinat natin yung BGH natin. Dalawa ng cutting, BGL at saka BGH. So, wala pa rin picture yung panel natin. Saka hindi pa rin lumabas yung kanyang mga supply tulad ng BGH at saka BGL. So, binalik ko na lang.
Kasi walang problema doon sa linya ng BGH, BGL na papasok sa mic up. So binalik ko siya. So nag-backread ako, bali tinroubleshoot po natin. Wala naman tayong nakitang ano dito. Shorted doon sa kanyang mga capacitor dito sa may top board natin. Chinek po natin yan una bago po tayo nag-cutting ng BGH, BGL. Ayan, so yung gamit ng ano natin, top board ng panel is Innolux, ayun, no? Innolux. So ito po yung kanyang forma dito. Ayan. So meron po siyang dalawang ribbon na nakaseparate sa may left, right, left and left, yun, tawag. Left and right channel. So ano dito, bali na troubleshoot ko na to. Bali binalikan ko lang baka sakaling magamit or experience sa mga kapwa nating technician diyan. Magagamit nila bilang reference sa kanilang mga future repair, no? So ito po siya. Bali nag-resistance reading tayo kung may makuha ba tayong leak na linya, no? So yun nga, at hindi tayo nagkamali, meron po tayong nasukat na leak na linya dito sa kanyang dalawa kasing linya yung nagkaroon ng leak Yung ano natin, ito yung BDD AM, tapos ito naman yung EBDD natin, ito yung 15 volts to 17 volts, tapos ito naman yung 8 volts. Ayan. So, mula dito, bali naisulit muna natin. Tinanggal natin yung kaliwang side. Kaliwa nga kasi ayun, nakabaliktad, no? So, tinanggal natin yung dalawang ribbon natin. So, nung ma-check natin yung linya ng EBDD at saka BDD AM natin, so wala na po tayo nasukat na leakage, na wala po tayo nasukat na leakage dito. So, ibig sabihin yan, safety po yung side na to. Hindi po dito yung problema. Kasi kung nakakabit to, tapos chinek natin lahat ng linya ng EBDD, yung mga filter capacitor niya, so, may nasukat tayong leak na linya. So, nung matanggal natin to, so nag-normal po yung side na to. Wala na pong leak. So, dito po tayo mag-focus. So, yung ginawa ko is inisa-isa ko po to pagtanggal. Sana yun. Dito tayo nagsisimula. So, ito yung linya ng natin, EBDD. Tapos, ito ng linya. Bawat So, bawat linya ng EBDD at BDD AM natin, nakaparallel yan sa bawat side ng panel. At bawat cop, meron pong papasok na BDD AM at saka ABDD. At meron yan, bago yan papasok, meron po yung SMD capacitor na naka-filter. So, ito po siya. Ayan. Dito, so safety na po dito, no? Safety po tayo dito. Dito tayo nagsisimula. So, tinanggal natin yung dalawang capacitor na to. Bali, dinali po natin yan kasi may nakuha tayong leak dyan. Tapos, dito din, hinang din natin to. Pansin nyo ba yan? Meron na siyang hinang. Kasi nga na-troubleshoot natin at binalikan natin yung video. So nahang natin to, tapos nahang na rin natin dito sa may tabunan. Sa may side na to dito. So andun pa rin yung leak na nakuha natin, na na-read natin, no. So hanggang dito tinanggal natin itong dalawang kapasitor na to. Hang natin yan, ihang natin, tapos chinik natin yung linya. So andun pa rin yung leak. So dito na tayo sa panghuling filter. Sa panghuling cop, no. So matanggal natin yung linya na to, itong dalawa. So nag-normal yung leak natin, nag-normal. Wala na po tayo nasukat na leak dun sa linya. Dalawang linya ng EBDD at saka EBDD at saka PDD AM. So naka-idea ako na posible dito sa may capacitor na to. Merong leak na capacitor, yung linya ng EBDD, kaya pala wala siyang picture at hindi makapaglabas yung mga supply tulad ng BGL at saka BGL. So tingnan natin, patayin ko muna yung unit natin. Ayan. Ako, natanggal yung So naka-test natin to. Ayan o. So nasukat na nalaman na natin kung anong problema. So itong capacitor na to, ito. So yung walang problema yung BDD AM natin, yung 8 volts. Yung problema lang is yung linya ng EBDD natin, merong leak na capacitor. So tayo. Ayan. Naka-resistance tayo. Pansinin nyo, yung linya ng BDD AM natin, kung wait, ang hirap ng mag-chopstick ng tester na to. Ayan.
So kung dito tayo magsukat, meron tayong mga sukat na 4.7 k ohms. Yung BDDIM. So dito tayo sa may ABDD natin. So wait. Ayan. ABDD natin meron tayong 124 ohms. So leak po 'yan. Hindi po 'yan normal kasi sa mga experience natin, meron tayong mga sinusukat na resistance dun sa mga linya na tinotrouble natin. Hindi po to normal, no? Ayan, tingnan nyo. 124 ohms. So, merong leak. So, at tatanggalin natin or ihang natin itong capacitor na to at i-check natin yung linya ulit kung meron pa ba siyang leakage. So, ito na. Wait, ito. Check natin dito sa may kabila kasi dito tayo mag-test mamaya kapag nahang natin yung kabilang side yung leakage na capacitor. No? Ayun, 124, 125 ohms. So, gagawin ko, ihang ko muna to. Tapos, babalikan natin, i-test natin yung linya kung ganun pa rin ba. So, ito, continue po tayo. No? Naihang na po natin yung capacitor na to. So, babalikan natin yung linya kanina. Kung may masukat pa ba tayong leak, no? Kasi kung ganun pa rin, ibig sabihin yan, yung linya talaga napapasok sa may panel yung problema. So, tutok tayo. Test natin. O, tingnan nyo, nagbago yung kanyang resistance, naging 4.3. Mula 124 ohms, naging 4.3 k ohms. Bali, normal po yan kasi ito yung kadalasang reading ng EBDD na linya. So, papanda rin natin to, tapos tingnan natin kung magkaka-display ba at lalabas ba yung mga supply. So, saglit lang. Ayun o. So, paanda na po natin, mumukas yung backlight o. At meron na ring picture yung unit natin. Ayan. So, nadali natin doon sa kanyang EBDD, no, na linya. So, medyo mahirap din tong ganitong trouble kapag hindi mo kabisado yung, pag-troubleshooting or hindi mo siya masyado kabisado, yung mga ganitong panel. Ayan. So, nakuha sa tiyagaan, kasi wala tayong, nakatatin yung CKB at saka, hindi CKB, wala palang CKB to. Yung BGH, BGL pala, napapasok sa may COP natin. So, wala pa rin lumabas na supply. So, doon tayo sa mga ibang supply na posibilidad na nagkaroon ng problema. So, yun nga, nakuha natin doon sa may EBDD na linya. So, tingnan natin kung lumabas na ba yung mga supply dito. Ito, BGH tayo. So, BGH, matic na yan. Meron ng 26 volts. At saka yung BGL natin, tingnan natin. Meron na po siyang negative 8 volts. So, ito, normal na po yung unit natin. Ayun, gumana na siya. Nagkaroon na siya ng picture. So, yun lang. Yung dahilan is yung leak na capacitor dito sa may EBDD na linya natin. Dito sa panghuli pa. Yung tinroubleshoot natin kanina, mula dito, hanggang dito pala siya sa panghuli, no? So, sana dito tayo nagumpisa para hindi natin matanggal yung iba. Pero, pag ganun kasi mga troubleshooting is hindi natin mahulaan kung saan talaga banda ng pinanggalingan ng problema, no? Ayan. So, hanggang dito lang yung video natin, no? At hindi ko na siguro ito papakita. Papalitan po natin yan ng kapasitor. Doon po tayo mangunguha doon sa ilinya ng EBDD rin ng mga ibang unit. So, palinin natin pakita sa video kung anong pagpalit dyan para hindi na mahaba yung video natin, no? Ayan, so hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga natsagang nanood, no? May God be with us always, and this is your service, Ryan Crosby Tech. See you in the next video. Bye-bye.